Sige, we are given 5 minutes break. So, for those na dili na mo go outside, natin tayo mga brands at the back. So, that's for everybody. One shot thanks to Miss Queenie Arias. Yes, kaya ana si Miss Queenie nga, ana si Miss Queenie kahapon, instead of giving prizes one by one, i-allocate naman niya ang funds for everybody's snack.
sabihin mo gabi ako siya, nakotag ko. Tapos yung ano, naglakaw to. Ano ba siya nakotag mo? Waka na ba ang tapos niya? Wala sa siya. Naglakaw to. Wala na siya nakotag. Promise. Kadong si Bahan, naglatag ko niya. Si Quinto. Nanawin na po, bahay. Nakotag lagi. Katulad yung unang na ba? Nag-ulang ka sa akin mo, ay lapit. Sa fountain. Yan ako siya ay natin ko sinsiyo eh. Hindi mo kitagaan ng siyo. Ang gato ko lang siyo. Alangan yung late rin ko. Uy, nagputo ko. Kanina ko dito ay mga inergat ko. Nasinsiyo ko bilang Kaya gawin na ba din? Huwag mo siya importante. nakakita ko sa siya. Nakakita ko sa siya. Ang mga person ako na 50 naman lang. Kaniana ko siya ng Please settle down now. Bumalik ka sa mga lingkuran, please. Alright, gano'n ba talaga? Or dapat outside? Should we start? Okay. Sige. May angkol or with a turn of the head. Soon to be, Mount Sir. Maganda ko next year. And by March, April. Wow. Congratulations in advance. Hindi na maganda ba yung picture? Ayun, bago. Papasalan mo. Okay, matik na siya. Okay, good afternoon everyone. Okay, so by the way, I'm Jerry Contilla of the CRMO Rescue 111 or City Disaster Risk Reduction and Management Office, also known as Rescue 111 in Mindanao City. So, sa inyo sa kwento under sa capacity building and training division. So, we have 4 divisions in the CRMO Rescue 111. We have the planning, the training, and the climate change adaptation of one of the mga offices in severe emergency management. So, the previous planning and research of the organization. Then, we're also the accredited instructor of the Office of the Civil Defense, Graduate 7. Also, that's why conduct and training not only in Cebu, but entire Region 7. So I came last week I came from Bohol, Califay. Every month, natin yung outside training. So next week, balik na po ni Bohol sa Alicia. Magkanta yung training tutong management, management, PRRM management. So, kini ang basic first aid, encounter
basic life support. So, kini usa sa akong part na i-discuss this afternoon. No? So siya, really set practicum, practice teaching, pre-deployment orientation and seminar. Pre-deployment. So next month or January, i-deploy no? So mix of, lahat ng mga schools. Within the Davao City? Outside the Davao lang. So malas ito matubukit. Ito, depende kung sa ito, no? So this training or seminar na itong i-tackle ka lang, no? Feeling niyo is very important or magamit ninyo sa inyong pre-deployment? Yes! Why? Anyway. Sir, if ma-deploy na mo, what if may mga students na kalit-kalit ito na pamitabo. So, if may ka first aid or basic life support, so nasa may knowledge para first aid and then Thank you. So actually, this training is i-prepare din ninyo as a teacher soon to make you confident. I mean, confident in responding in emergencies. No, para dealing with excuse. Like sa school, there's a possibility or lots of possibility na yung mahitabo na ay mahitabo within the school. It's a my first responder is kamo, is a teacher. Diba? So, daghan kay mga emergency situation or cases in mga school. Naglalaki ng mga scenarios na pwede mo effect may go sa schools. Then kinsa man may first response. So it's very important. Okay, actually, nowadays, kung sa pagsuot sa DRRM, have you heard DRRM? So actually, kung man natin trabaho or namong trabaho as DRRM, kaya tungkol ko lang sa Balakon or law, sa Philippine law, magipagawas in 2010, the Republic Act 1121, or also known as Disaster Act of the Philippines in 2010. So, kaya siya, at then ipaabot na siya sa mga schools. That's why nakitawag ko doon is DRRM, school DRRM. Kasi doon, some of you, may mga papunta at mapunta sa DRRM field sa ibang pagtutulo. So, kaya so, lots of requests galing nowadays na training sa mga schools. Yung naman kay ang ipaka-appoint ng mga teacher sa school kay hindi pa sila, wala pa kayo idea about DRRM. So, as a training division head in DRRM sa Rescue 101, I'm planning to have a program next year, magpakandak yung training sa mga teacher na na-assign sa school DRRM para sila rin kandak sa mga topics na dapat ipahipaw sa mga bata. So, not only in first aid, hindi lang tayo focus on first aid measures. That's a part of the response. Appeal ko na ito ang mga management side. Like, in case ko na ibigay sa school, madad po ang mga emergency sa school, saan ko na ito mag-manage? So, part na siya sa DRRM. Okay? So, muon na siya sa purpose. Why nakaganda mo training or pre-deployment? Actually, sa our second time around na nag-conduct yung training sa education. Last year, dito pa sa SANS, and now, so, kini-open din isa na ng course kini-haro. Okay, mostly mag-conduct ng training, mga nursing student. So, open din siya. Okay. Sige. So, you're done on the first aid. Okay, one talk say first aid and then mga common emergencies. Or basta na pa may mga what if is in your mind or na pa may mga question mark na sa ako rin na may tabo sa mukha. Don't hesitate to ask. You can raise your hands and
para ma-discuss na to. Okay? Sige, so wala may, before ka start, wala may clarification sa first aid? Mga question or any common emergencies, wala? Sure again? Okay. Sige, so let's start for the basic life support. Basic life support or BLS, then partly analyzed na yan cardiopulmonary resuscitation, CPR, and the foreign body area obstruction or ECMO management. So, these two topic or subtopic no, under the BLS ato i-discuss karon is ato na siya ikuha sa DOH or Department of Health. Wala may meaning, wala may magbubuot o slides or discuss na ni amo ara escape from Department of Health. Kaya kung ato moral guide ato sa in terms of health, then the Department of Health ikuha na po na sila nato sa American Heart Association sa ilang circuit nato sa United States of America. So, from US, then copy-paste to DOH, then DOH nagpagawas ng guidelines. Actually, every 5 years sila magpagawas ng new guidelines ng AHA. In fact, ako lang gawas last month ago, nagpagawas ang AHA, then maybe by next year, pagawas po na po new guidelines ang Department of Health. Okay, every ilang pa man ang i-trace kung siya mga possible na mga magamit na sa Philippine City. Okay, not all ang naan dito sa US is applicable sa Pilipinas. So, kana, so copy-paste, then pagawas ang guidelines sa DOH, then DOH disseminate to the local government and then so on. That's why usap po sa ilang goal sa DOH na ilang ipamot nito sa mga schools. That's why we have also a program pagkadang training sa mga schools, public schools, sa private schools. No? And down to sa mga barangay. Okay, one of their goal is ilang i-achieve na at least one member of the family knows how to CPR. Do you know what is CPR? Nakita mo sa CPR. You know what is CPR? Okay, what is CPR? Saan nakita nila CPR? Magkul saan na nila? Mom. Wow, sige. So, actually, usa ni sa akong gika-worry no apan pag-receive na ko sa inyong request kay this training manggod or this kind of training it will last more than 2 days. 2 days is the standard based on the gihatag sa Department of Health. So if ever makitaan sa DOH na kanang training rin, ilang slides ang gamit, ilang topic ang gamit, yan ang hindi ang half day patay rin. No? Bitaw, anyway. So, that's the standard 2 days. Okay, we have 1 day discussion and 1 day is the practical or demonstration. No? But since this is only a orientation, this hindi siya makaroon ng training, diba? It's just a short conversation or seminar. Okay, more on discussion naman siya. But don't worry, if we have time later on, mag-ask namin some of you in volunteer na may over. Okay? Ano na lang. Then, I would suggest na lang po if ever deploy na mo sa mga school or like mag-teacher mo po, apin mo po ng trainings. Like, about their about first aid, about BLS. Okay? It would really help you. No, not only sa inyong panarwako, no? Sa inyong kasaksakan, hindi ka kabalingon, gamit kayo siya. Okay, we're not excused when we're in the emergencies na occur. Every day, daily, you're like, sa inyong pamilya, tumasa mo nga ito. Who knows? Wala na ibaw. So, importante kayo. No? So, in fact, kaya mo siguro mo nga, kung sa'yo mga nakita po sa atong kalibutan na gano'n panahon na, mga recent na mga disasters. Diba? So, di siya matangkad. So, it's very important ka, we're prepared. Diba? So, ganila lang po tanatuloy na conduct lecture yung reserve ko dito sa Barangay Pasamba. So, sa topic is disaster preparedness. Disaster preparedness.
to tackle how to be prepared. So kita dapat nagpreparado. So training is part of the preparedness. No? So naman tayo ba planning, stockpiling, like mag-prepare ng mga something food, makaon ninyo in times of calamities. Diba? Then training and hindi mga drills. Diba? Lalo mga drills dili sa participate mo sa mga drill. Earthquake drill. As always, earthquake drill. Wala, fire drill na one. Sige. Okay. Sige, ganyan na, magaling ka ninyo. 100 ginana mo sa school, no? Tapos mo, sige nila mo ginana. Nari may mga program every year. Drill, earthquake drill, fire drill, lecture, training, and so on. Okay. So, kini, more on overview lang, no? But if ever, may mga makanan din. Okay, ato na lang sila. Okay, Vegas. So, una ta sa cardiopulmonary resuscitation or ito na siya CPR. What is CPR? Cardiopulmonary resuscitation. CPR or cardiopulmonary resuscitation is involve chest compression and breathe and also to help the blood flow circulate and oxygen put, and it also needs, and while doing the CPR it also have have 30 compressions and 2 rescue breaths, and while doing that dapat galing and dapat katahog ang kasipana. Stay alive. Ay, hindi. Ay, moment na lang 3 Baby sure. Yes, no, thank you. No, saan po kayo? Hindi ko nag-training. Sasa? Mapping. Hindi sa school. Kasi naganda. Nursing school ba yan? Ay, ito mga... Or kata sila mga klase. Ilang club nila. Iba sa club ng nursing. ERT. Honor. Sila ang honor. Sila may nurses. Or okay. Okay. Actually, kami may nag-training ko na rin. Okay. Very good, very good. So, by the way, no, si Ma'am, dimension siya na 30 chest compression, ventilation or blow, no? So, ang atong i-discuss ka rin, since we're short of time lang, ang atong buhaton is, wala tayo blow, and we're not using 30 chest compression, but atong is the same, no? So, mahugad ang compression only CPR ang tackle. Okay? So, anyway, wala may problema. No? But, nalaga may complex. But, same round of objectives, no? Same round purpose. No? But, dalik siya ito kumahukon. Then, sa'yo na ito hinumon. No? Compression only CPR. Okay? So, if ever, ang inyong gitulo before, 30 chest compression, then 2 ventilation, okay na ito siya. Wala may problema. Ha? Hindi, it's another way po siya. But, same, totally same round. Same round compression, most likely 30 lang yung control, wala lang ang itong low. Wala lang ang ventilation. So, compression on the CPR. Sige lang, katiraw, ito nang i-discuss. So, that's CPR, no? That's cardiopulmonary resuscitation. So, again, ako lang balik ko. So, kung may iwan kang cardio, what is cardio? That refers to heart, di ba? Cardio. Then, pulmonary, di lang. Mga ito ba? Breathing. So, that's why, sa main title pala niya is BLS, or Basic Life Support. Umingo ka, basic. So, dali, pinakasayon, no? Pagsuporta sa atong kinabuhi, no? Basic life support. So, umingo ka life, kasi nag-love life na to. Heart and the lungs, kaya ang lungs mo man siya mag-gaot, ang maginhawa na to. So,
how to revive the heart and how to revive the lungs. Para ito pag ginhawa. So that's the cardio, heart, pulmo, then lungs. Diba? Pulmonary. Then respiration is to revive. So muna siya ang CPR. Next. Then, there's a new guidelines. Bakit siya ng new guidelines? Daanan siya actually. Okay, napagawas din siya last 2015. Okay, way back 2010 hanggang 2014, ang gigamit nato before is ABC. If you're familiar with ABC. A stands for airway, B is breathing, and C is compression. Also, pag 2015, ang American Heart Association, based on sa ilang mga doktor nila, mga nag-study o about BLS, no? Nakita nila na mas effective. It doesn't mean that si ABC is hindi siya effective. But it's more effective si CAB. Si compression ang una, then second si airway, and last is breathing. No? Nga naman, kaya nakita nila, through compression lang. At first naman, kung makita ka unconscious, nag-no pulse or breathing, nagigda mo sa patient, I mean, victim there is already. Sama na ko sa kwek-kwek. Diba mo ito? Ito naka-difference sa patient and victim. Victim is, ang pasalihan, wala pa ka rin touch niya. So once the touch niya, that's considered as patient. Okay, so, pag unconscious sa victim, no, unconscious no pulse or breathing, so i-check nyo mo, pagkalimaw ng mga no pulse or breathing, automatically, wala na kayong mga kung as long as you will know kung nag-cardiac arrest siya ng patient. So, kung saan nag-cardiac arrest, by the way? Kung may nag-cardiac arrest. Cardiac arrest is safe ba? Nag-get up? Ha? Cardiac arrest. Sige, hindi lagi ko mo paninyawan niya kaya you're not a nursing student na. No? So, when you say cardiac arrest, is automatically stop o beat ang iyang heart. Na wala'y laking complication. Like, stop lang siya. Ginahan na siya ng muna siya. May gunahan ka na backfield na niya. As simple as that. Diba? So, automatic stop ang iyang beat, ang iyang heart. But it doesn't mean na niyo, mo na nag-beat ang iyong heart. It means napatay na ka. Diba? Dili. So, napatay mga pila pa rin ka minutes na pwede na i-revive para mabuhi ka. Right? No, so, kung sa may mga emergencies or mga situation na posible yung mag-cardiac arrest na. Ha? Sir? Blankets o airway. Airway? Ha? Oo, saan na? Pwede. So sa pailain. So yung mga cases. Ha? Stroke? Yes, pwede. Pero ang stroke mo doon kung hindi mo siya automatically na mamatay ka na yung conscious ka na no cause no breathing ka. Heart problem? Yes, pwede. Ito pa lang. Mga causes. How about drowning? Diba? Ginawa siya, inom siya tubig, pagkain ng tubig, stop to breathe in heart, kinalubos. Diba? How about electrocution? Diba? Nagkortihan. Kortihan, apekto ang iyong heart, stop to beat ang iyong heart. Diba? Vehicular accident. Mga disgrasya. No? Pwede po na siya. Okay? So, pagka-stop ang beat sa iyong heart, automatically the patient will unconscious. Unconscious, then hit ka na siya. Or else, pwede siya pag-ikot. Depende. Pwede po siya to choking. Diba? Sa choking. Kanang bida ang saya. Oh, choking dito din. Sorry. Dali ka rin ang saya. Oh. Choking.
nato sa object na na-choke niya, then, of course, kung lisod na ginawa, post you and post yung breathing. Diba? So, usa na siya sa mga poses. So, muna na siya ng cardiac arrest. So now, una rin mong buhaton, pagkabantay din mo man na unconscious, no post of breathing ang sa patient, yung mga naka, unless you are witness. So if you are witness, I mean, what I mean, kita ka na sige, buhat niya before, I mean, before siya na that's witness. Eh, pwede nung kung siya unwitness ka, like, nisobre ka, nihigap, kaya ganyan, kita ka na yun, nagigla din sa ground, then you don't know what happened. No? So, depende siya. If you are witness, kita ka na niya, unconscious siya, automatically, dalang pa siya, wala nila yung buhaton. You can start compression. No? When compression only CPR, that's a very big help na sa patient. Wala kailang buhaton. Compression na juga. Okay, through compression, dako siyang chance. No? Kaya naman, kung comes mo na rin mga emergency, no? Ato yung iso sa punauna is time is very critical. Time is very important. Wala na kailangan pasakali, wala na kailangan distribution. So once kung nag-unconscious sa patient, pag kita rin mo, pag check rin mo sa pulse, no breathing, you start compression. No? After compression, nahuman ka na ito, let's say 30 compression, kung pwede na check sa iyong airway. Now check open the airway, open the mouth, check the airway, or naba siya yung mga obstruction. If not, then balik ka, check sa pulse. If no pulse, no breathing, you can balik at compression. So after mahuman ang check sa airway, then pwede ka kuha ng breathing. But again, this breathing is wala tayong breathing. Check lang sa breathing. Pwede sa, ayan ang mouth to mouth. Okay. What again mo kung sa patient, yung mouth to mouth ka. Ginahan mo, mouth to mouth, kana sila, di mo kailang unless kung gwapo ang pasyente. Unless kung gwapo ang pasyente. Diba? Kaya kita pa sa pasyente, babae, gwapo, dito magdualo ka. Ako yung mouth to mouth. If ever masayip siya ako, kumags na ako. Diba? Same sa sa babae. I'm sure kung how can a lucky dia, larang pa. Ito, matik na, mouth-to-mouth na yan. But depende na siya, nato, no? As a first aider, as a responder, depende na nato kung mouth-to-mouth pa sa patient. Risk na nato. No, but as a first aider, as a responder, kailangan dito matatawag. No? So, kung sa'yo may sakto, pumagig, let's do that. No, but in case kung you're in a doubt, kay mahadlo ka, stranger siya, o kailan niya, ugaw siya, pinag kung masakitan siya, iyo, dili ko mouth-to-mouth. No? Then, ayun, okay na siya. Wala yung balaod, may kasuhan na dili ka mouth-to-mouth. That's why, naani siya ang compression only CPR. No, kaya pwede na lang mo compression. And proven at tested ni siya sa panahon sa pandemic. Diba? Pandemic, kita pwede mo panood. So, how much more kung hindi mo siya mouth-to-mouth. So, hindi siya pwede. So, pag pandemic, kami na lang, even in the ambulance, rescuer, we say no baby compression only CPR. Wala yung mouth-to-mouth. But in ambulance, we have a BBMI or bumper mask. We have oxygen. So, kata ko mga dito. Hindi na rin yung mouth-to-mouth, of course. Okay, so compression, airway, and breathing. So in compression, push hard and fast. Pas-pas ka pag-compress nito. Pas-pas nga, ay sa itong mga compressor kayo. So there's a beat. Wala yung beat, actually, later. Kung sige, pas-pason. So later on, ito na i-perform. Then the airway, open airway, and check for any obstruction. So there's a proper way to happen how to open the airway. Sa atong sa head pa. Like, ito, head up, simply. Then open your mouth, then check for any obstruction. Okay? Then breathing, give mouth-to-mouth rescue breathing.
Okay, now, CAB, the compression area breathing. So, start ka compression. So, sa pag-compression, asa mo ito yung ang atong hands? Okay, bawal naman ka, what is CPR, bawal naman ka itong pump-pump. So, ang imong forma sa imong hands is inana. No? So, it's either right-handed ka or left-handed ka, asa strong din mo, ato may way push. Then, the other hand is more na yung support. Okay? So, ang imong i-point sa chest, sa patient, o sa victim, is kining heel. Heel sa inyong bump, o sa kining part. Not here, but here. Ha? Okay? Heel. So, the other hand is support, then pwede nyo i-clip. Like na, i-clip, or pwede mo i-open mo. It depends sa patient yung i-perform. No, kung if you are, kung yung pasyente kay babae, then ikaw lalaki ka, ayaw mo kumot ang imong hands sa chest sa babae. Okay, makiha ka na, mag-issue sa babae. So open lang. Open. Okay? Then push sa babae. Ayaw i-push yung gano'n na problema. Ayaw lang siya. Okay, so lumawag na siya ang posisyon, then yung mong arm is straight. Don't bend. No, once na naka-in-place na kasi mong arm, then i-push din mo ayaw i-bend na yung arm. Straight na rin siya. Meaning, ang iyong body mo yung push. Okay? So, asa mo na ito? Asa mo na ito? Okay. So, nakabantay mo na yun sa kanyang picture. So, this is the breastbone or sternum. So, kanyang part. If you found a triangle in the center, that's called sternum. Kabantay mo, I mean, kung pwede mo magsubay sa last ribs, then makapili mo sa center, na yung mga triangle, or also known as bakbak sa atay. I don't know, marang bakbak sa atay ka. Wala may bakbak ang atay. No? Diba? So there's a triangle there, so that's the sternum. So, you point your finger, then itapat din yung anghil sa iyong bawang. So that's the exact location. Okay? So that's the exact location. So what's the purpose? Ano ang purpose ba na? Eh, para ito kitagaan mo? Manual pump ang atong heart para circulate ang atong blood, I mean, mag-produce yung blood through to our brain, no? And to our organs para ma-circulate balik. Mabuhay ang atong heart, no? Sige na siya suko yung blood, then mabuhay ang sa tao. So that's the purpose. Some others say na ano man sa center na ang atong heart is naaman sa kilid. Bitaw, ano man tukod. No? Some say atong heart is naaman. Atong heart left, right? Nasa left. That's why mo gani na lupang iniran. Diba? So left. So ano sa center na tapos? Why not here? Kasi originally. Gano'n. Boy. Ha? Uy. Ano ba? Mas likod na? Bone? Oh. Sige. Kasi natin sa kanya. Sabi sa bone. Ribs. Oh. Kailang ribs? Muna siya nag-protect sa ating organs. Especially the heart. Right? So, ang ribs, diba? Nag-protect siya na. Muna siya nag-concave. So, inig-push na sa center. Naalala niya ang heart. Ang buwan sa ribs, yan ang yanan. Pero kumutol din ang heart. Diba? So, inig-kumot niya sa heart, yan i-pump ang heart. Instead, kung wala ka rin mag-push, what will happen? Ang kanina yung ribs, muamara na siya. So, hindi niya ma-reach ang heart. So, inig-ala na sa ribs, mabend siya, iya kumutol ng heart. So, hindi manual o pump ka sa heart. Pag-circulate, pag-sigig pump, circulate ng blood, ako sa separate. Then,
mabuhi ang isang tao. Okay? Sige, so, again, location, sternum, no? Muna siya yung isa. Kung lalaki ang ibang pasyente, no need to follow the last ribs. No? You can point their nipple, no? Remove the shirt, then locate the nipple and the other nipple, then you have the nipple line. The nipple line centers the nipple line. That's the exact location. Kung lalaki ang ibang pasyente, what if, sir, babae, sir? Ganito pwede. Ay, kaya yung babae, dinamo sa kasada, expose ni mong chest. Di ba? Hindi pwede. So, what will you do if babae? What will you do if obese ang babae? What will you do kung makdos ang babae? Dako ang babae. Ha? Di ka pwede mo check ka sa nipulay. What if kung dako sa pinagawa ng babae? Wala na siya ito. Di ba? Buksi ang babae. How will you kuhan ng check sa nipulay? Or let's say, what if senior sa ito babae? Ang nipulay mo sa natin, basta natin. Di ba? So, yung nipulay na extra. So, if ever obese, tambong na babae, dakong babae, you can follow the last ribs na master sa ilo. Okay. Mapili mo na yung last ribs. Again, center. What is the location? Center, then kapalan na sa ito ng hits. Okay? So, na ito pa, locate. No? Ayaw babuwi, ha? Laki na pwede ang buwan. Sige, next. Okay, so dahil kuha nila, give the decompression na to bridge for right cycle. So, morning ito, gibuhan nila. So, talaga ng training. So, 30 chest compression at to bridge for 5 cycle. That's 5 cycle is equivalent to 2 minutes. Ha? Can you take note? That's 30 compressions and 2 breaths for 5 cycle. O dagan na siya o duha ka minuto. So, it's the same kung mag-perform ka ng chest compression CPR. Wala kayo buhatan, wala kayo mouth-to-mouth. Chest compression only, right? Yeah? So, up to 2 minutes gihapon. So, same pag-ipon siya na. Okay, madagan na po siya tubig duha ka minuto. So, pwede ka maka-compress 100 to 120 sa usa ka minuto. So, kay 2 minutes man, so madagan siya 200 to 240 in 2 minutes. Compression only CPR. Okay? Sir, why 2 minutes? Na 1 minute na lang nabutat yan. It's because 2 minutes siya kay para mauna siya na time na maka-check ka sa iyang pulse or breathing so sa patient. That's the time na maka-check ka sa pulse or breathing. Because in 30 is to na compression for 5 cycle, after 5 cycle, kay mo check mga sa pulse or breathing para ma-determine mo kung saan situation sa pasyente. If nabuhi ba siya? Or na ba siya breathing? Or na ba siya pulse? Kaya kung sige lang compress niya, wala kay check siya. Huwag na nagbiyak si compression. Huwag kayo bawat siya sa pasyente. Okay? So, never mind the 30 compression and 2 breaths for 5 cycle. So, hatong buhaton is compression of the CPR good for 2 minutes. Then compression deep, ang ginawa mo sa pag-compress is 2 to 2.5 inches. At ano yan mo? Sir, should we bring ruler? Once compress din namin ito 2.5? Saan mo na mo pagsukod? Estimate lang. Estimate lang. So, if atong tank, ato lang ibutang, wala pa siyang i-consider na 1 inch plus 2 inches, then 5 for exactly, nani ang gigaw ko. No? So, muna siya ang deep. Patatuloy, in ato, as long as you compress hard or push hard, no? Makapili ka lang, murag mo-reach ka na dyan sa push, mamuna na siya. Okay, push hard pa na fast. No? So, muna siya yung deep sa ato. Okay? So, 2 to 2.5 inches.
Nagalagay siya. So there's a table. So talaga ipakita na ninyo but adult na ta. Ayaw na siya yung minor and part siya. It's very technical. So same, actually same sila compression ventilation rate, 30:2. Then, the leak is 2 to 2.5 inches. Compression rate 120 na 100 to 120 compression per minute. So muna siya ang naka-differensya sa adult o sa child and infant. No? But in infant and child, it's very more technical. So actually, kung muna siya i-train yung standard bigyan, less 1 week in mo, 1 week in sa mga responders, sa mga nurse. Okay, so muna siya ang atong ratio. Any question for CPR? Okay, so ato lang siya i-illustrate. Ato ba sa stage or here? Stage? Dari nga sa'yo, center. Makita niyo yung bilik. Bilik yan po na. Abangan. Kita niyo. Sige, so let's demonstrate how to perform the CPR or the compression only CPR. So we start upon pag-arrive sa scene. No, so I think some of you na may call of Ruani. No, so as our first responder, upon pag-arrive sa scene, what do you do? Same what do you do? Ito? Okay. Sige, so, upon pag-arrive nyo sa scene, no? Let's say, nakapatiran mo rin need of help. Abot nyo sa scene, nasa collapse sa the middle of the road, highway. Saan yun? Ibalhin. Yes. Sige, so, apa pag-arrive pala nyo doon na scene? Unan yung buhaton is to check the scene first. Check the scene safety before mo perform. So, check the scene. Check ka around. Kung nasa sa daan, nasa sa kalsada, sige, kung sige transfer to safe area. So, muna na ito na buhaton. So, next, kung na-check din mo ang scene, safe na ang scene, then, saan? Call? Sure? As a responder, dapat mananggit ka sa tatlo or sa SO or sa patient, possible. No? Conscious pa siya. If ever like, mayroon mga teachers kaya mo sa kita sa kapanagiran, siya kaya po. Hindi pa kapit sir kaya conscious naman siya. Bahala na, basta nanagin ka niya. Ha? Bahala na yun siya. Kung nagin mo yun, conscious mo ka. So pwede ka managin. Kung bahala ka, conscious siya. If ever, na yung mga nag-standby ay mga witness pa kinikilig ba? Ako sa gamiton, sir, nanagin niya yun. Matabang na niya. Always practice to ask permission. Why? Kaya we don't know what happened kung sinunod ako sa pasyente. Kaya if ever kung sa pasyente mamatay, yan, ikaw na rin, dyan ako. Pwede ikaw mo ay mapasingan yan. So ngayon na rin mo sa inyo hanggang na dili na lang yung matapang sa okay, pasingan tayo, no? Pili. No? That's why mananggit ka. So, ask permission, no? Ma'am, sir, ako si Jeric, sir, na ako nagtrabaho sa rescue.
rescue or first aider ko or na-train ko sa kanwa, sir, pwede ko mo tapang. No? Ano man, okay, pwede man siya mo decline. No, pwede siya decline. If ever, ang isa ka SO, sa ka relatives niya, kauban niya, na mo decline siya o help, pwede na kayo, no? Hindi na siya yung mo tapang nila. Okay, once mo decline sila, let it be. Ayaw siya tabangin. Na naman, kaya kung kita, pwede ka makasuhan na noon. Dagdag kayo mga nahitako na anak. So, let it be then, ayaw siya biyahe. Still, observe yapon niya. Just in case, mo sabi lang mo na, sir, tabangin na siya. Pwede na kayo. Na naman, kay based on the practice or sa experience na mo, even kami nag-ambulance with, dagdag kayo mga disgrasya na nakasuway may nag-ambulance kami kumabot, pagkapunta mo, ibalibaran mo with me, sir, ayaw na nag-active. So, what's my purpose? And so may rason. Maybe, kailangan na sila ginawagan lahin. Okay. So, then, okay na ito ka pasyente is conscious, critical pa pinag-patient. So, wala kayo mahimo. Wala nga, mahigap yung ibad lang yung pwede. No? So, usap, importante ang ask permission. Okay? Then, paila na nila. Paila ka sa mga ask permission. Once, may muna, mag-rate, magkakalitan nila, then go on. Go on ka sa patient. Then that's the time na mutap ka sa patient. So, first ang button is to tap the patient. Asa ka mutap? Shoulder. So, tap. Map, sir, are you okay? Map, sir, are you okay? No? So, ano kita pa ng mga patient? Para may kawali mo kung conscious ba siya or unconscious. Ano unconscious or conscious ang siya na hindi naman siya? Pwede man siya like natulog lang siya. No, nakuya pa lang siya. Kaya ka na nakuya pa, unconscious na pero naginawa man na siya. Diba? So, once mo determine ka sa patient kung conscious or unconscious siya by tapping, no? Ma'am, sir, are you okay? Wala siya response. Wala siya move. No? So, meaning unconscious. So, the next time you do is check the pulse and the breathing. Okay, if all of the unconscious siya, then check the pulse and breathing. How to check the pulse and breathing? Check the pulse through sa iya. Check ang ano yung pulse today. Kasi nakahin ito. Kasi yung pulse na sila. Galing ang third. Ha? Neck pulse. O ito na siya o, carotid pulse. Actually, we have lots of kana pulse in our body. No? Hindi lang ang namin. Carotid pulse. Then radial pulse. Then brachial pulse. Carotid pulse. So, ganda lang siya. Meron siya mga common yung mga pulse. Okay? So, carotid pulse. So, pag-check mo sa carotid pulse, check na for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na naman, 10 seconds enough na to check sa iyong pulse kung napitik pa siya wala. Nakapil pa ka wala. So, try ko na-feel sa inyong carotid pulse kung na may beat. Napitik pa wala. Wala. Na may pulse. Sige, so 10 seconds. So, at the same time, ang inyong mata, tanawin mo sa iyong chest. No? Sa iyong rise and fall. If ever, kung rise and fall na siya, meaning naginawa siya. Diba? Or, dili ka confident na matanaw sa iyong chest, pwede ka maminaw sa iyong nose and mouth through sa iyong cheek. Diba? Imo check. Okay? Ano man, kaya nga itong cheek is a sensitive na part na makapilit ka na yung hangin. So, ipili mo, pagpili mo, at the same time, yung mata is natanaw yung conscientious sa iyong rise and fall. For 10 seconds. After 10 seconds, nakapili ka, wala siya pulse, wala siya breathing. No? So next is to the bottle.
call for help. Call for help, tawag ka o ambulance, tawag ka o kunsay, pwede naman ito patawagan. Kung tawag ang nurse, tawag ang doctor, as long as na ay makatawagin mo while magkakagani o CPR. Okay, so now, after mag-call, tawag ka balik, then you can start compression. Okay? So, kung lalaki, center of the line, locate, heel of the palm, right hand down go, then support. Support in the hand. Support, then you can start compression. So, kailan ganito compression? 100 to 120. 140. Okay na compress. 240 ito. Huh? So 240. After 240, check ka balik sa pulse and breathing. For 10 seconds, gihapon. Let's say, pag-check na sa pulse kay wala gihapon siya yung pulse, wala gihapon siya yung breathing. Then, balik ka. So another 140 or 2 minutes. Check siya kung balik sa pulse and breathing. Pag-check ako sa pulse and breathing, nakapil ko na yung pulse. Nakapil ko na yung breathing. Pag-check ako sa breathing, na yung rest and fall ang iyong chest. Chest na ito, water. Ha? Iba ka? Iba ka kilig. Saan mo iba ka kilig? Ha? Atong regulatory possession ang patient. So, once nakapil na daw pulse and breathing, it doesn't mean na okay na siya. Ha? Kasi ba nakapil ka pulse, yung breathing, okay na yan, ay ka, parang ka siya, okay na ka, no? Dili. Ato siya recovery possession. So, what's the purpose of recovery possession? Hindi siya yung automatic na recover na siya, no? Para makatakilip siya at the same time, if ever bumamit siya, musuka siya, no? Makatakilip na siya. At the same time, monitor din mo ang iyang facial reaction niya. And then, you can check sa back part sa iyong body. So that's the purpose of recovery position. Okay? And last ko na is, para inikabot sa ambulance, ang ining help na maabot, dali na natin karga, pagpasakay sa spine cord, no? Ang itong pasyente, kinakarga ng posisyon mo siya, nakatakilig pa siya. Okay? So may ask volunteer, lalaki lang, no? Para ating perform ang recovery position. Kailan gamay. Ito lang bigla. Okay, so how to do recovery position?
Insert na lang siya, i-insert na lang, balik ka ang patient, then carry na lang. Mas easy, dalitin mo siya. Okay? Kasi tawagan yan eh. Okay, sige, so mo po siya ang CPR. Ang recovery position is, hindi mo siya yung purposes para sa CPR na tanan ng mga incident, tanan ng mga cases. As long as yung patient ka, nagigita, magsakita yung pasyente, then recover siya o transport siya sa ambulance or any carrying equipment, recovery position. Okay? Okay. Okay? Sige. So, any question mga officers? None. So, we're done on the CPR. Nakuha na ito CPR? Sa'yo na kayo? Yes. Bantay ito. Okay, so next sa topic na ito is the foreign body airway obstruction or also known as FBAO, no? FBAO management. So, also is an FBAO or foreign body airway obstruction. Paren. Si paren. Pariner? Foreign body or any object. Okay, sige. Foreign body airway obstruction management, or also known as choking. Choking. Kung saan ito mga choking? Natukan. Nakasaya mo natukan? Okay. Saan yung iba? Inom lang tubig. Inom mo tubig. Pero wala kang kaso yung ganyan. Mga mild lang. Mild lang. Like, pag ginawa mo. No? Wala ka nakasaway na yung complete obstruction. Kaya hindi mo ginawa. Wala ka sa. Kaya kung nakasaway pa, wala na tayo. No? Sige. So, obstruct, I mean, choking. No? So, there's a sign for complete obstruction. So, ito lang yung isutan ng complete obstruction. Kaya atong ma-experience is mild mo na. Mild obstruction na siya. Kailangan matuktan ka sa baboy, lupo, no? Kung nakasagara, kailangan mapinaw-inaw ang kaon, matapong ang kaon, mamista ka, ano yung kasagaran? Kaya, may matuktan man ka, lisod na ginawa, sakit sa kapatulan, may katatapong tubig. Ginang tubig, sakit kita mapili. So ito, ano man siya kay ni-expand ba mga turok-turok. Kung umorni, ginagpun siya ng turok, inikapon ka mas dako pag yung object, inikagi sa katulan, kung stop out na siya diyan. Inom na itong tubig, expand siya kayo, kumbus na siya. That's why sakit kayo siya. Inigaw na sa itong object, marilig ka. Ay, magkaglamit kayo, paminaw na ito kanina. Daan ng object. So that's mild obstruction. Okay na, ginawa pa man ta. So what if kung may complete obstruction? So there's a sign, no? Kung mag-complete obstruction ito, we experience the appeal to bluish discoloration of the face. Kung ka mga labog na ta, or ito na, pang-luspa tayo. Basta ka naman pag-red na ba? Violet na. Oh. Then, unusual sound or shrill. Magagarap na yung ting. Ano man, kaya tungkol kayo. Gusto mo ka kayo pagawas ng object. No? Then, unable to come. Oh, you cannot come. Di ka kahubog. You cannot talk. Di ka ka-storya. No?
and may clutch neck with two thumb, finger, and finger. No, nas rin sa sa'yo, choking. So, sa may posisyon niya ni. No, obviously, wala man siguro yung matukaan niya magpupot sa ulo. Kung sa'yo matukaan magsakit yung tiyan, ang magpupot sa tiyan, magpupot niya siya sa iyang neck. So, mauna yung posisyon. So, that's the posisyon sa kanang matukaan. Okay? So, what is the first aid of matukan? So, may first aid sa matukan. Ha? Sa first aid sa matukan. Masa mo na siya? Sa termo na. Heimlich maneuver or abdominal thrust. No? Ano tawag na siya Heimlich maneuver? Heimlich. Saan ba si Heimlich? Heimlich maneuver. Actually, ang Heimlich is name of the last name of the doctor na naka-invento ng abdominal thrust. Si Dr. Henry Heimlich. It is a European doctor nga nag-study siya or nag-practice siya intrathoracic ng mga doktor na siya sa stomach. So, na-discover niya na usap ko ng ka-stomach na ikaw ito intrathoracic pressure. Once ito i-push siya, ang air na nakakundo nito, magawas siya doon sa imong baba. Katunay niya naka-object na nakabarasing mo ito, iyang i-push pabalik sa inyong baba. No? So dito niya na-discover effective na tayo. Why? Naman, in the US naman, lots of cases ano yung mga choking. No? Naman, kaya ganang Amerikano, grabe na sila mo, grabe ng kaon. Ilang na sila, puro kaon. Diba? Puro ilang mga nature nila, grabe sila bragaon. So, since kay grabe sila bragaon, expose sila na ito sa choking. Daghan kayo mga matukan dito. Adult. No? Dili lang guys. Ito, kasagaran, mga bata lang sa tuwa. Muslihan bata. So, sa ilangan ko is mga adult. So, muna nga, ipanigamutan nila ang makita sa first aid, choking. So, muna na siya. So, bitaw na siya, Heimlich maneuver. Tungod niya sa ito naka-invento. But, last 2021, no, yung file sa case is tibuok kalibutan. Okay, hindi siya mapagamit sa iyang name as command sa maneuver. So wala na siya nagamit ang Heimlich maneuver. So balik ka sa abdominal thrust. So muna itong term in the Philippines, abdominal thrust. So muna siya first aid sa choking. So how to perform the choking? Ngayon sa mga ng volunteer. Pero gamay lang, gamay mo. Papata. Kaya kung takas na ko, ako na ano. Papata. Sige, so, conscious na siya, di ba? So, napala siya, kapasabol mo, napala siya, or maka-storya pa rin siya kamay. But, manginigawag na siya, na maginawa rin siya pamakayo. Okay, grabe ito, nakamara siya, nangingutulan. Ikawan siya, ikuok na, nadumog, okay, ginagawa na siya. So, currently,
nakita niyo mo sa sponsor, nakita niyo mo siya na hindi mo sa joking. So this week, natukan siya. Kinalan siya ang first aid. So first thing mo aton, mo gyapon, no? Pag-abot pa rin mo sa scene, you should be the scene for safety. Diba? Kung nagkaon siya, nasa table, na yung mga church, remove the table, remove the church para safety yan. Just in case, makulap siya, or malambang mo luha, wala yung mga sa inyo. No? So pag humana na, panangin ang kanya. Sige, okay po. Sir, ako si director, pwede ko matawag kayo na. Hindi ko natin. Wala si Manasang. So, next, okay na, may approach ka niya. So, after nilalagay ka niya, mata na rin niya. Sir, are you joking? May kaya ganyan ito na, yes sir. I thought may nun siya mga obvious ba sir? So, ano akala mo ko niya? Are you joking, sir? Ano ka? Nakakala mo niya na tatukan ba siya o wala? Ano man, sa part ko, sige, para makaibaw ko kung complete or mild obstruction pa. Diba? Kaya ito bang siya, yes, sir. So, meaning, basta mild obstruction na. Kung kaya na ko siya, maneuver like, takot siya, no? But if ever, mayroon siya na, hindi siya matingog, so that means it's complete obstruction. Diba? So, continue. So now, atry mo ka, wala siya matingog. Okay, so, always ka na siya, baka sa person ka na sa iyo. So just in case, kung wala siya, mapalanin mo. No? Then, locate sa iyang neighbor, o sa iyong separate process. Kasi yung neighbor. O ano po sa alala. O sa dito, alala. So, iyong usol, yung neighbor, then yung external. No, so muna na-locate na ako doon. Pag locate mo sa doon, then may other hand or may right na mga hands na doon, i-shape ni Gani. No? May kapish. So, kana siya. So after that, you locate the center sa iyang label o center sa iyang sternum. Center na rin duha. No? So center duha is na delicata. Okay? So after that, support the other hand. So ako yung point is kining point na yung parts in mukha. Okay? So muna mo. At least hindi na sa iyong pointed tayo. Hindi sa sakit. Locate na ko. Then, itry na pabit ang iyang okay, ganun ba eh? Okay, part sa support naman niya. If ever mo go down sa nato, nasa gala sa nato, if ever mo go down sa nato. Okay, then, you start to abdominal thrust. Okay, abdominal thrust, push, then upward. Push, and upward. Dapat, kinalakihan, pusok yun na sila mag-pusok na kinap ng mga-pusok ma-isa lang. Kaya naman, tungkol yung pressure. Mag-pressure, mag-pusto rin mo, mag-balance na pressure sa gawas ka lang. Okay? So, normal siya. Push, push, push. There's no count. Wala kay count. Wala kay number. Push ka lang. Until magawas ang object or until man-conscious ang patient. So, once man-conscious ang patient, ipahigda. Okay, ipahigda na ito. So, saan mo ipahigda? Saan mo ipahigda sa patient? Kung unconscious siya. Okay, ipahigda mo. Down, down, okay, thank you. No, so, kinatawag, ha? No siya for complete obstruction. But actually, mga good,
Based on the new guidelines kung nagipagawas last month, pag wala pa man doon na-approve sa DOH, ibalik mo nila ang backloss. No? Kung may utang backloss ko na before sa unang ano, 2015, no? Ilan na i-apply ang backloss. Like, kung tap ka sa buko-buko. Diba? So, may utang, so, for example, ang children breaks, iba pa ko. So, sa before extending a play, so mutak ka siya. 1, 2, 3, 4, 5, then we will trust 1, 2, 3, 4, 5, balik-balik 1, 2, 3, 4, 5. That's before. Then, amount of 2015, lungan sa kung sa EPC or CEB, iwala na nila. Kung complete obstruction, automatically, you will be under the altas. Kung mal-obstruction, hindi ka yun, tap. Initial. Or pa yung 5 bucks lang. So, karon last month, pagkawas na sa laha, ilang ibalik ang 5 backlogs. I don't know why, kapasa na ito lang, anong ibalik nila. More say, for now, lahat ng mga tao, in case of complete obstruction, you can be out of your trust. There's no count, wala siyang count. Until kapuyo na ka, no? Or if the patient will magawas sa ng object, or until unconscious patient. So once unconscious patient, like the patient of course. Like that or not. Kung may ka na pasyente, then mag-lead to the patient. Unconscious. Kasi mga mas pasyente. Unconscious naman siya. Na? Perform the CPR. Pag-lay down mo, witness mo nakita ko kami lang first aid niya. Pag-lay down, then automatically you check the pulse and breathing. Pag-check mo sa pulse and breathing, let's say, weak pulse, no breathing, you can start CPR. No? But the purpose, the emotion is CPR, wala ka na wala din mo para makaginawa siya sa like, optimum yung pulse. But to get out the object na namarata. Diba? But dahil sa igamay ng base, no? Nagkahuman mo, same yan po na, compression yan po for 2 minutes, compress ka. But every after 2 minutes, kung natutuan mo patient, you can give blow. Pwede kang mahatag blow. Ano man, the purpose of blow, it's not para mabalik na yung ginawa, but to check if naabay object na nahibilin na nakabara siya ito. Kaya ever na once stop ang hangin, kapag pag-blow mo, meaning naabay object na nakabara. But if ever ni-blow mo, ni-pass through ng hangin ito siyang stomach, it means wala na. No? So, ngunit naka-blow. Then, continue na din ikaw compression. CPR na yung pabalik. Okay, kapag check mo yung nag-propose to breathing ng patient. Okay? Nakuha na ninyo? Yes. Wala na pala tayo sa CPR sa choking. Ha? Yes, sir. Sir, the doctor will question us if unconscious casualty or patient sige, Dr. Sir. What if unconscious si patient tapos napagihapon ang nakabarang object sa iyang tutunan or yes ka na? As what I've said, you continue to do the CPR for 2 minutes. But ang imong objectives is mugawas to ang object. So, same procedure, same na ginapon nga buhaton nimo application, CPR. No? Ni-perform ka of CPR. Muna ang posisyon, ang location, CPR siya. Kay pwede man siya ang CPR makapagawa siya ng object. Delete siya imong ang imong location is kanina sa dali. Ihang-ihang. Okay, ang pag-compress niya mo, at the same time, posibleng atak na hangin niya. Pwede na dihapon through compression ng CPR. But again, ang first thing mo objectives is to get out the object na naka-obstruct siya throat. Wala na yung kausaban sir, so yung nagyapon. Kaya nag-ibog lang ko sir baka sa CPR din eh. Sa CPR din eh. Dahil sa tanang abdominal plus kaya ganun yung palms. Ay,
Pag unconscious niya, di ba, let's say, pag first ka ng water, abdominal thrust ka, ubos ka, no? Abdominal thrust, center ka sa navel at sa sternum. So, meaning, hindi ka sa may upper parts ng stomach. No? But once kung unconscious siya, no? Doon ka na may problema. Ang object, okay ang pagka-unconscious. No? Possible mag-no-pulse breathing siya. So, once nakalaga ng patient, kaya nagbalik ka na perform ka ang abdominal thrust, mag-perform the compression or CPR. Actually, sa among na-appeal, kaya para dili may maglipo, among term na is, dili may term ng CPR. We use term compression. Meaning, kung gamit ang yung term ng compression, the patient ay nag-choking siya. Okay? So, we perform compression for 2 minutes. So, meaning, natukaan din siya. So, perform compression 2 minutes. Kaya ang purpose din mo magawa sa object. Okay? Paggawa sa object, let's say, for example, nagawa sa object, naka-perform ka o luha ka 2 minutes. Let's say, for example, okay, right after 2 minutes, ang nakalainan niya is muhatak pagganiya ako 2 confirmatory blows. Again, ako lang i-mention, actually, hindi ito siya feel ko din yung hand. But muhatag ka of 2 confirmatory blows to confirm the patient kung nakapabay object na nabara sa iyang tutunglan. No? Pag first ni mga blow, may bounce back ang hangin. Meaning, naapa. So, ako i-confirm, tinawag doon ako na-pay, may bounce back ang hangin. So, another confirmatory blow. Pag ikatuhan ako ng confirmatory blow, confirm ako na ni-bounce back ang hangin. Meaning, na-confirm sa nako na nakapay object na nahipilit sa sa patient. Okay? So, continue na sa buong CPR or compression. Pag tuwa sa compression, dahil nigawas ang object sa bakbak sa patient. Nang nanigawas ang object. So, of course, ako to siya remove ang object using my finger, my last finger. No? So, finger sweep. Tawag na naman finger sweep na term. No? Remove the object. Once na remove the object, check what all. Perform another confirmatory blow. No? To confirm kung ano pinahibig. Pag first ang blow, na-feel na ko ni-pass through ang hangin. So para ma-confirm na mga tinuot ko ni-pass through hangin, apa sa kikin mo blow na ko another one blow. So yes, confirm na ko ni-pass through hangin. And yes, na-confirm na ko wala na yung object na nakabara. Now, pag after kay wala na yung object na nakabara, then automatically check balik ko sa pulse and breathing. Pag check ako balik sa pulse and breathing, wala may pulse, wala may breathing ng patient. What should I do? Balik ko, CPR. CPR, safe for good for 2 minutes compression. No, but ang imo ng objective service, mabalik ang iyang pulse, mabalik ang iyang breathing. Diba? So, kung yapon, after 2 minutes, check ang pulse and breathing, absent ang pulse and breathing, balik ka sa gan, check for pulse and breathing again after 2 minutes. Kung wala, balik ka sa gan. So, basta ang importante, ang key na ginana, is to check the pulse and breathing. Para mag-ibaw ka kung sa'yo, next step, may mong buhat doon. No? Okay, once kumain ka, kapilin ka na, with pulse, with breathing ang patient, then you stop CPR. And do the recovery position. Okay, sir? Thank you, sir. Any question, sir? One problem, sir? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Ako pangataan na, sir, kay base lang bangay ka po. What if, sir, ang casualty, sir, kay unconscious niya, na na-choking siya niya. Pero, sa din niya igawa sa fluid, which is blood, say, bato naman, sir. Sige, ma'am. Nag-perform ka o CPR. Sa perform mo CPR, kasi auto-choking, no, for example. Kasi hindi yung perform na ay blood na yung gawas. Atuloy mo ba, in times of lana ba? Nagatag question ng gustong may sinilita mo niya. Before sinilita.
nagkaon burning, nagkaon naging siya. Kaya remember, nagkaon naging siya, tukaan siya, perform din mo na na-implant naging gawas. There's a possible naitabo ko, kakibaw. Okay, ano na may dugo na nagawas ko, ang gipuan niya sa CPR ako. Diba? Ika na ang kuwan ko na sir, hindi mo pa ba ipadayon yung nilin? Yes, okay, sige. Kung depende siya sa situation sa patient. Karon kina-implant na nagawas. Kung sa may situation sa iyang pulse and breathing, na siya pulse, na siya breathing, wala pa. Kung wala pa, yes, you continue to do the CPR. Because that's the very important. No matter how injured yung patient, o bisa multiple injury pa na yung patient, bisa builan pa ka, pinaka-worst case, builan pa ka, broken ribs ang yung patient. Basta no pulse, no breathing siya, wala kayo na ikuha, continue na yung daw CPR. Diba? Kaya sa may purpose din mo, nanihatag ng first aid, para ma-revive ang patient. Yung may ingon ka nga, sir, nagsuka naman siya dugo or na may dugo ang nigawas niya. Let know. Okay, the purpose you do the CPR is para ma-revive siya. Kaya pag-check mo rin is no pulse, no breathing siya. Okay? Kaya we encounter that one, no? Kanang vehicular accident. Vehicular accident, maybe nag-cardiac arrest, no pulse, no breathing siya. Nag-check mo injury. Nag-check mo wounds. Nag-bleeding siya. Diba? So, kung saan yung gibuhat? So, ginagawa mo siya natin mabalibay. Ano naman? Kaya again, basic life support. No? So, ako sa pagdaan, mamatay ka na siya. Diba? So, kinanglan na ito siya maribay ng patient. By the way, pila din ka minutes na pwede na ito maribay ng patient. Like, pagkakita, pagkabantay mo, witness ka, kita ka, na unconscious siya, no pulse, no breathing siya, like, bago lang, 2 minutes ago, no? 2 minutes ago, nanawag ng ambulance, wala pa yung perform sa CPR sa patient. Maribay pa ang patient o dili na. Pwede pa sa CPR, dili na. Ha? Pila mo nila ka minutes na dili na pwede na identify ang patient? Ha? Pila ka minutes? Naman tayo kitawag ko clinical death and biological death. Nasa tawag ko clinical and biological death. So, kung mayroon clinical death, para siya chance na mabuhay ako sa tao. For how many minutes, sir? It takes to 6 to 10 minutes. Depende na sa tao. Depende sa tao. Kailangan pa yung tao quick. Kailangan siya matay kayo. No? So, like for example, normal na tao, adult, nalumos. Pag nalumos niya, sir, 5 minutes ka naman na siya, hindi ka siya pag-lumos. Ano pa siya chance na mabuhay? No? Through CPR. Okay? So, CPR bakit? Mayroon ka na sir, may nalumos sir, naglutaw na lang siya, mga oras na siya kapin. Pwede ko natin yung CPR? Na? Hindi na. No? Okay, possible na physical death na siya. Yeah, more than sa 10 minutes, 8 to 10 minutes. Because ito na lang tayo. No? Okay, actually, dun sa ating nakunan doon kay tao na ginan siya, event kita, no? Or atong pamilya. Once kung may namatay or like, tanaw ka, conscious, critical tayo. Manigaw mo, di ba, ako siya masay, di ba? Kaya ito man ang relative sa itong pamilya. But many times na na-experience ko, manawag sa opisina, Ma'am, sir, pa-home call mo sa mga balay. Kaya naman, atake. Okay, normal na rason, atake. Ikaw mo sa balay, check naman patient, natigda na, unconscious, no pulse, no breathing. Ma'am, kanusta ko may sinitin ni? Sir, hindi nang taglaw, sir, wala pa bitang mabigo. Wala pa na siya pinawa. Gusto nila ipa-revive nila, ipa-CPR nila, ipa-transport nila sa hospital. Ma'am, more than 2 hours na, ikan sa kabantay nila yung inana ng patient. Then saan matagod? Pag-revive pa na. Diba? Even hospital, kailangan revive. Diba? Kaya nung pag-doctor lang siguro, tawag na siya ng PSG na pinag-siya. Hindi na wala this PSG. Ha? Pag-buot sa Ginoo, naging nasa walang may naisip na.
mo na siya. Oh? So, wala naman yun. Wala, hindi na siya. Bakit naging na siya? No? So, kaya na. So, wala na siya itong bantayan. Oh. That's why, na-ay CPR. Na naman, pinita mo pa tayo ay CPR. And, naghanap ko kayo mga experience pag naman sa mga kauban na nalumos, naglutihan, nag-no-pulse, no-breathing na, kitagaan na mo, compressor. In fairness na buhay naman sa mahiwanan pag ito sila. Ano man, okay ba? O man. Kasi ito kung ba na, magyap ko balay, itawagin ko sa balay, marami ko sa balay, tiguwag na, around 70 plus years old, male, yung poblasyon. Pagkapot na ko dito, ang patient, yung makita na ako, dahil na yung mga soap or bigas, dahil siya bakbak. Masabihin daw taon na, yung gusto pa niya ipat-hospital. Pag-raise na ko sa ito, naghigal na nila. Higal na ko sa mga, nagbalik kayo. No, more naman. So, meaning nag-rigor mortis na ang patient. Once we have nag-rigor mortis, how many hours na siya namatay? Gahi na. Wala na ito nag-circulate ang yan blood. Diba? Gahi na ng patient na ako para sa CPR. Dili na ng breathing. Diba? So, kailan siya, so mo na siya. Kung takan niya sa patient, more than pila ng hours, iyaw na. Wala na siya. But as a sign of respect po sa mga responder, kung di pa kasi na naka-obvious, dito lang ang hospital. No? To be clear. Okay, only doctor will can declare that. Okay? So, ano na siya. Okay. So, any question? Yes, ma'am? Pinapili sir ka na, since iinga naman din po kung pila ka minute una niya, kung nakakadaan kung pila na siyang kaminuto unconscious. Then, kaya akong question sir is there, kanina na siya kung gusto mo ano, kaya what if dihan mismo, dira ka as in, dira ka pagkahita po nga, need siya o ka ng tapang, I mean, CPR, and diha ka nga ka ng, nakadaan, nag-start na CPR niya, pila ka minuto din mo siya pila ka, I mean 2 minutes ka, minimum 2 minutes, then you do the CPR, then wala naghapon, pila ka, I mean, pila ka duration, I mean, pila ka, basta ka stop ba? Kung CPR niya nga, iligato siya, responsibility siya sa mga latang na kanyang CPR. Good question. Kung saan ito stop? CPR. Atau siya naman, word is stop. Stop ka na. Saan letter sa stop? S-T-O-P-S. S-T-O-P. Ito ko na S. Stops. Ano sa mo ng CPR? Kung naman, basta sa CPR. So, kasi naman, ano sa mo ng CPR? Kailan mo na yung minutes? No, long. So, kaya word is stop. Ito na ba meaning? Ano sa mo ng stop? Ay, ano sa mo ng CPR? So, S-T-O-P-S-S. S. S. Once mo stop na naman kung maging mo patient, nanay, sign of life. Sige. So, mo stop ka o CPR, mo ng CPR kung S na nanay, sign of life. Saan ang sign of life? Nanay ginawa ang patient, nanay pulso ang patient. Of course, you do the recovery position. Ano naman? Nanay sign of life. Diba? Next, T. Muhunong daw si CPR, ma'am, kung nanay mabot nga ambulance, nanay mabot nga doktor, nanay mabot nga nurse, turn over to higher level na profession. No? T. Turn over. Muhunong nga. Diba? Nanay sa life, nanay mabot nga natabang, nanay mabot nga ambulance. Sunod. O. Muhunong ka, ma'am, kung ang ikaw mismo nga nagsalbar sa pasyente or naghatag first aid or nag-CPR sa pasyente, kapoy na kayo ka, operator exhausted. No? Kung kapoy na kayo ka, I don't know, kung ikaw mo pangalan, ito ang buhay mo pasyente. Kapoy na kayo ka, you stop CPR. Kaya kung hindi ka mo CPR, sa kapoy na kayo ka, sabi mo ka mo, ikaw na sa CPR. No? So, kapoy naman ka, so, gusto ko yung collapse ka, kung natakibon
doktor nga patient is already dead. Patient, physician declares dead. Once ma-declare ng doktor na patay ng pasyente, you stop CPR. Ayaw na nagpuksa ng pasyente. Okay, wala na siya. Sometimes the doctor is kinabas sa pasyente sa hospital, umapat pa sa ritawag nila mga EP or epinephrine, which tambal na magpabalik o papitik sa heart. Pinaka-iso na siya ng tambal. Normally, umapat sa tambal mga 3 to 4 times. Then after wala kinanyang balik ang yung heart, then that's the time when there's na then may nagtanong oras ng doktor. So oras na rin. Sige. Ito na yan. Time of death. So you stop CPR. Okay. Then last, P, S. Sign waiver. Sign waiver. Kung ang imong pasyente, hindi ko nang tatungod nga, ma'am, sir, ayaw na naman na siya hilapti. Kay, accept na lang mo, mamatay na lang mong mamang papang lolo-lola. Okay. Naotakot siya, hindi gusto mo, mababang yung waves, kung saan, kung saan